Mga ka-shekels, tunghayan natin ang kwento ng isang nagtatrabaho sa opisina, ang mga paramdam, kilabot at hilakbot. Ating saksiyan ngayong gabi dito sa Boy Patatas. Mga ka-shekels, isang nakapangingilabot na gabi sa inyo. At ngayong gabi kasama ko ang aking kaibigan na si Boy Singkamas. Ano po? At kami ngayon ay magbabahagi na naman ng panibagong kwentong patatakutan. Yun nga diba nasabi mo sa akin, Oo. mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, no? So, share ko lang din yung mga kwento sa akin. Pang-experience ko rin doon sa opisina, pinagtatrabaho ko ngayon. So, saan ba ako mag-umpisa? Doon muna sa, naging... Ano ba ito? Nasusunog ba itong bahay na ito? Hindi ko alam, dami gusto, kanina pa. Bihira, oh. Doon na lang ako mag-umpisa siguro sa kwento nung dati kong leader sa trabaho. Bale. So, night shift kami noon, mga around 3 a.m. to 4 a.m. No? Bale. So, busy lahat sa trabaho. Kasi kung sa trabaho namin, bawal kang mag-CR ng sabay-sabay kayo eh. So, kung mag-CR man, is pa isa-isa lang. Bale, ang nangyari is ganito, no? So, nakaramdam siguro siya na nasa-CR siya or whatever. Kaya ang ginawa niya, which is tumayo siya sa post niya, tumayo siya para pumunta sa CR. Ngayon, nung saktong palabas naman siya ng pintuan niya, actually, may nakita raw siya na hindi tawag ito, parang hindi ka panipaniwala ba kung tawagin man natin. So sa madaling sabi sir, ito experience mo tungkol to dun sa Mga na-experience trabaho. sa mga katrabaho ko. Yes, so, parang ganun. Ano po ba nangyari? So kasi yung structure nung mismong opisina namin is, bali ito yung office namin. So pag lumabas ka, pintuan. Then sa left side mo, andun yung pinaka-pintuan ng hallway papuntang kusina. So sa kusina namin, ang structure ng kusina. Then sa bandang right side niya, andun yung pintuan papuntang banyo. So, bali paglabas niya ng pintuan, saktong paghakbang niya dun sa pintuan papunta, bali makikita mo na yung makikita mo na siya yung pintuan ng banyo. So, may awang daw ng konti yung pintuan ng banyo. Then, all of a sudden, patay naman yung ilaw dun sa loob ng banyo. Pero ang nangyari is, meron daw awang kapraso. Yung sa kaprasong awang na yun, so patay yung ilaw sa banyo, di ba? May bigla daw na kamay na sumilip ng ganyan. kumbaga may nakita siyang kamay. May nagpakita nga ng kamay eh. So knowing may yung dating leader ko, hindi siya para mag-invento ng mga ganong bagay kasi siya eh. More of a person of beliefs din siya eh. Niwala niya sa mga religious stuff. Kaya hindi siya para... Religious person kumbaga. Yes, so hindi siya para may tackle tales ba o gumawa ng storya tungkol sa mga ganong bagay. So, yun yung na-experience niya noon. So, after niyang makita yung bagay na yun, which is pasiyar nga siya, siguro kung mag-number 1 siya o number 2, hindi natin alam, no? Bigla na lang siyang bumalik sa loob ng office namin mismo. Then, nakita namin siya, putla niya, morena pa naman yun, pero kita namin ang putla niya, tapos iba talaga yung panic na makikita mo dun sa expression ng mukha niya, sa pinapakita niya sa mga kilos niya, iba talaga. So, yun. So, hindi ko ma-sure kung totoo ba talaga o hindi. Pero, based on sinabi niya, siguro, kung totoo na experience talaga. So, maaari kasi nakita niyang talagang nandun, namutla nga, sabi mo sa kwento mo. Malamang natakot siya. Ngayon, ano pa ba? Tapos, maraming papapalagan kasi din sa office namin kasi nga, lumang bahay na siya, more than a decade ago nung bahay na tinayo yun. Decade or 2 decades pa. Parang yun. So, ano ba? Yung isang staff doon na nagtatrabaho, kasamahan din siya namin, pero doon sila sa taas, ibang brandaman, ibang department. Bale, may yung anak niya is, dinala niya sa best dun sa company. Siguro para makasama niya. Yung bata is, sinama niya dun sa opisina that time. Then ang kwento ng bata is natulog siya doon sa mismo parang quarters sa taas, department sa taas. And yung bata ngayon, naka-experience siya ng kung tawagin sleep paralysis ba yun, parang ganun. No, so knowing yung bata na yung buhay niya is a brink of death na parang alam mo yun, anytime, anyhow or somehow, paano pwede siyang bawin ni Lord, di ba? Just na-experience niya yun, ang kwento niya dun sa mother niya
yung staff namin is na-experience niya raw na nagising siya bigla, tapos meron daw bata na dumadagan sa dibdib niya, na pilit siya sinasakal or yun. pilit man siyang in-end yung life niya, parang ganun. So, nagising siya bigla. Ngayon, ang sabi niya doon sa mother niya is, hindi ako natatakot yung kunin man ako ni Lord ngayon or gawin na yung binigay na buhay sa akin. Pero, ang sinabi niya, ayoko nang bumalik dito. Knowing yung bata na... Kasi nga dun sa nakita niya. Sa nakita niya, sa experience niya, diba? Parang gano'n. Tapos, ano pa ba? O, sige, yung isa pang kwento, alam ko may event dun sa amin eh. Actually, wala pa rin ako noon, naikwento lang sa akin, nangyari yung mga events na yun. Bale, may makeup artist na pumunta dun sa opisina namin. Then, nag-makeup sila dun sa taas. Kasi yung opisina namin, parang two stories siya eh. Two-story building. Two stories. So, parang meron dun sa taas, may department dun sa taas, may department sa baba. So, ang minikapan niya is yung department sa taas. Ngayon, yung LGBTQ member na nag-makeup dun sa taas, may minikapan sa staff namin, sa madalit sabi nga, natapos na yung pag-makeup or procedures na, okay na, tapos na. Ngayon, pauwi na siya. Medyo kasi pag bumaba ka doon, then pag nakalabas ka ng hallway namin, kita mo pa rin yung itsura ng bahay mismo. Bali yung structure kasi ng bahay, first floor, tapos second floor, then may dalawang window siya, almost 3 window pala. Dalawang window, tapos meron pa dito isa. Parang gano'n. Yun siya. So yung window sa kanan, yun yung pag umakit ka sa hagdanan, kita mo, kung nasa baba ka man, nasa labas ka nung building, kita mo kung sino yung maakyat o kung sino man yung tao na nandoon sa bintana. So madalit sabi, bumaba na siya. Pagbaba niya, may nakalimutan daw siya sa bag niya, sa mga gamit niya, o parang may nakalimutan siya or ano man. Tinignan niya yung bags niya, then, bali nakatalikod pa siya sa building. Tapos nung humarap siya, para tignan niya kung parang, alam mo yun, kung ikaw may nakalimutan ka, bigla kang harap din sa kung saan ka man nanggaling, parang bumalik ka, di ba? Or ano man. Paglingon niya raw, may nakita siyang bata doon sa may bintana. Ngayon, Hindi kaya yung batang yan yung batang sa unang mong kwento. malalaman natin, pero hindi ko masabi kung siya rin ba talaga yun or different entities. Kasi alam mo naman ng mga demonic di ba? Kasi Sabagay. paiba-iba sila ng kung anong trip Kasi nila. di ba doon sa kwento mo, bata rin yung nakita, no? Yes. Isa, tapos di ba ito rin sa pangalawang kwento, bata din. Tapos iisang building lang naman yun eh. Hindi Diba? natin alam kung ano man yung nangyari na mga history dun sa lugar na yun. Oo. So, bali na nangyari is, paglingon niya, may nakita siyang bata. So, out of the blue, hindi naman niya alam kung sino yun or kung parte pa siya ng mga, hindi parte, parang anak siya ng mga nagtatrabaho doon. Tapos, ginawa niya na lang is, binaliwala niya na lang, then umalis na siya. Ngayon, di pa siya nakakalayo doon sa mismong area na malapit sa office namin. Nag-text siya doon sa mismong contact niya na, Bare, may nakalimutan ba ako dyan? Parang gano'n. Whatsoever. Sabi niya, wala. Tapos tinanong niya, di ba Mare, bawal magsama ng bata dito? So ba, doon sa trabaho namin talaga, bawal ka magsama ng anak mo. Siyempre. May mga ilang department na pinapayagan kasi nga, kung 12 hours ka naka-duty, hindi mo nakasama yung pamilya mo. Diba? Siyempre sa mga BPO kasi bawal ang mga bata dyan. Parang yung kwento niyan yung alam mong yung na-picture sa KMJS, yung si Junjun. Parang gano'n, you know? Bali na nangyari is, sabi niya, sino yung bata na nandiyan? Alam ko pa magsama ng bata sila, parang gano'n ba? Sabi niya, walang bata dito. So simula nun, sabi nung contact niya doon, yung kakilala niya, hindi na siya bumalik. Kasi doon sa takot na, sino yung batang yun? Sino yung nakita ko, di ba? Parang gano'n. So yun yung tatlo doon sa story. Meron pang isa, bali kasi sa company namin, explain ko lang. Doon sa company pinagtatrabaho ko kasi, pag may birthday, matik, merong maghahanda, magpapakain, yung mga mga bosses namin, mga managers namin, nagpapatalo yan sila, nagpapakain sila, nagpapahanda, pakain silang ganon. So, one time, may nangyari na ganon, may birthday, ganon ng event, may nagpakain din sa mga staff. So, ako, umuwi na ako noon kasi pang umaga ako, aram ko thing. Night shift. Morning shift ako noon, morning shift pa. Morning Oo, shift. morning shift. Umuwi na ako, then, nagkwento lang din naman sa akin to kasi alam mo yun, mahirap mag-hunch ng lang ikaw lang
Pero mga same experience. Pero kung ikaw yung mismong nakakita nung pangyayari, maniniwala ka talaga. So, bali na ganito ang nangyari. So, yung leader ko, yung naging leader ko rin, maraming leaders nun parang on and off and dun. Hindi nga nangyari. Nagkainan, nagluto na sila tapos nagkainan na yung ibang staff. So, siya parang nahuli siya kasi yung ginagawa niya kasi sobrang hectic. Wala siyang free time para gumawa ng mga ibang chores ba o ibang bagay sa opisina, kundi ano lang. Hindi yun nga no, madalit sabi, pagkatapos kumain ng iba, siya pinatawag siya sa taas sa department para kumain. Ngayon, saktong pag-akyat niya, nung nagsimula na silang kumain, all of a sudden, hindi ko nag-brown out. Kasi brown out talaga. Ngayon, para maintindihan yung istorya, so picture nyo na lang to guys, no? Parang kwarto siya, tapos sa pagpasok mo nung pintuan ng kwarto, merong 6 na PC magkaharapan. Bali, so 4 yun sa kaliwa, then 2 yun sa kanan. Tapos, bali 7 PC yun Yung isang PC nandun sa may gitna. Which is yung gitna, katapat niya is sliding door papuntang balcony. So, may kortina rin yun. Bali, ganun. So, ang ginawa niya, so puno na kasi dun sa 6 na unang upuan, ang ginawa niya is, dun siya pumasok sa may gitna. Sa may tapat mismo ng pintuan ng balcony. Kali, so anong nangyari, nakain siya, nakatungo siya kumakain, no? Then, brown out. All of a sudden, pag angat ng mukha niya gano'n, nakita niya, may bata sa likod niya. Yung leader ko na yun dati, ano siya, medyo may problema siya sa, sa katawan niya, lagi masakit yung katawan niya. Hindi siya gano'n nakakilos agad ng mabilis. So, pagkakita niyo dun sa bata, alam niyo naman walang ibang bata doon kasi nga bawal ang bata sa company. Bawal talaga yan. Pagkakita niya gano'n, may bata doon sa likuran niya, napatayo siya, napatalon siya doon sa upuan niya. Napamura siya ng, alam mo na, napamura siya ng, ay, may bata sa likuran ko, napaganon siya. Sabi niya, sino yun? Wala kami ibang bata rito. So yun, so brown out, siyempre nagtatakutan na iba, nagtitilian na, nagbabahan na yung iba. Yun yung naging experience ko, yun yung mga naikwento sa akin doon sa trabaho. Ako naman on the other hand, may experience din nung last, siguro mga May yun. Siguro last year, 2023 May. Nag-night shift ako noon. Hindi naman experience to actually, parang hunch lang, parang ano lang imagination mo lang na kasi papalagay na natin na na pag puyat ka, pagod ka, or ano man ba. So, minsan mga around, mga 4 to 5 a.m. Hindi maliwanag naman na siguro nun, no? Nasa CR ka, syempre, nakaupo ka lang naman, di ba? Mag-ano ko ng mga clients. Ang nangyari is, pagtayo ko, CR din ako, kasi yung, sinasabi ko nga katulad kanina, di ba? Paglabas ko ng pintuan namin, sa kaliwa mo, pintuan na rin agad. Tapos kita mo yung, sa pintuan na yun, may hallway na kapraso. Tapos, sa kaliwa mo banda, kusina. Tapos sa tapat mo, hagdanan. Yung construction ng hagdanan which is 3 steps lang, then kakanan ka para makakat ka pataas. So, pag lagi na lang, tuwing dadaan ako doon, papuntang sa pinaka-CR namin, may maaning nag-alam sa peripheral vision ko tawagin. Peripheral vision. Diba? Sa mga gilid ng mga mata natin. Yun, may makikita ka na may makikita kang bata talaga. Hindi mo siya masabi na parang pa rin siya, hindi siya full image, hindi mo siya makikita ng gano'n. Makikita mo siya parang silhouette lang, Hindi naman silhouette, parang ulo lang siya, parang gano'n lang yung makikita mo. Hindi ko alam kung saan ba yun. Matawag din sa rail ba na hagdanan niya. Pero imposible yung rail ng hagdanan kasi straight lang. Bali pag akit mo ng 3 steps, kakanan na rin yung rail pataas. So wala siyang talaga na wala siyang image na pwede mag-portray dun sa nakikita mo. So yun yung mga experience ko doon. Then may kwento pa rin sa akin isa, yung dati nagbabantay caretaker naman doon na yun naman may hirap na paniwalaan kasi nga kasinggero. Kaya hindi natin masabi kung totoo ba talaga sinasabi o baka nakakamdam lang ng ibang kung ano-ano. Baka siguro dahil sa kalasingan lang, parang high pa. Yes, so. Pero doon din, may nakita rin siya di umano. May nakita rin daw siya. Hindi, actually nakita So, dati, construct pa lang yung mismong company namin, may caretaker doon na doon natutulog. So, bali ginagawa niya tuwing mga bandang gantong oras na mga bandang mag-1, mag-iinom na siya para makatulog siguro. Then, pagkatapos siya mag-inom, doon siya sa baba.
Doon siya sa baba natutulog yung dati, yung office namin ngayon, doon siya sa baba natutulog. Ngayon, kasi ang construction ng bahay, hindi siya yung, alam mo yung parang mga second floor na bahay na kahoy lang, Oo. tapos mga pamoste o ano lang, biga, gano'n. Hindi siya gano'n eh. Ang construction niya is semento muna, bago niya ipatong yung kahoy na siguro pang display na lang or design. Design, oo. Design na lang gano'n. Gano'n na Mga lang. ano siguro yung interior design din. Oo, siguro na kami. So, sakali man yun nga, kwenta niya sa akin, natutulog siya dun sa baba, may nagagalabugan daw sa taas o may mga yabag siyang naririnig. Kaya kung maririnig mo yung yabag na yun, hindi yung pwede bastang sabihin mo maliit na bagay lang o maliit na animals lang, maliit na ano. So, syempre, Kasi kung malakas yung yabag, hindi Malakas na yun. animals Kasi semento yun eh. Hindi mo naman basta-basta ano lang, hindi mo basta maririnig. So, yun, yung kwento niya yun, may naglalabugan daw sa taas. Imposible din na mapasok ng pusa dahil sliding door yung takip ng balcony. Tapos yung bintana, ganun din. Kaya hindi siya basta-basta mapasok kung ano mang bagay. O kung ano mang uring nilang. Grabe, no? Kahit pala sa trabaho, may mga ganun din palang mga paramdam, no? Nga, may kinakwento niya pa, may mga duwende. Siyempre yun ang mahirap ng paniwalaan, mga manlupa. Yung mga maliit na nilalang. Wala tayong, ano nun eh, evidence ba? Na talagang ebidensyang makakapagpasunay doon sa Kaya ako pa rin, kwento ko lang sa'yo, dahil naimbita mo ako din sa channel mo, no? Kwento ko lang sa'yo, pero ako, more on proof ka kasi pagdating sa buhay dapat talaga, di ba? Dapat may Siyempre. mga patunay ka. Yun nga ang mahalaga doon, kailangan talaga totoo, realistic naman pa. ang pangyayari. So yun lang naman, yung mga na-experience ko dun sa bagong trabaho. Yeah, yun siya. Sige sir, maraming salamat sa yung pag-share ng kwento. Thank you rin, thank you. Mga ka-shekers, maraming salamat muli. Dito ko natatapusin ang video to at salamat sir. Boysing Kamas ulit. Salamat sa Gagawa na rin ako YouTube channel. Yan, o si Boysing Kamas. Kamas. Para makapagduo kami kung sakali man makapag-explore, no? Mga tagapagparusa ng mga nagpaparusa. Au, hirap. So, kung mapansin mo, wala kasing isa kong kasama eh. Oo, nawawala eh. So, wala si Ninong. May Wala si sakit, Ninong may ngayon. sakit Oh, may ata, sakit si oo. Ninong. So, Nong, May sakit, get well no? soon. Doon sa akin Galing yung ka, no? nakasama lagi sa vlog na to. Oo. So, yun mga ka-shekers, Sampu maraming lang, salamat sa inyo. At huwag niyo kalimutang i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel. Yes. Muli, ito si Boy Patatas at isang nakapangingilabot na gabi sa inyong lahat. Ay.